Buti na lang matapang si mama, hindi siya nagpaloko. Diretsong sinabi niya na hindi pwede at wala siyang planong gawin ang gusto ni sister-in-law. Kung gusto mong magkabahay, mag-ipon ka. Huwag mong gawing stepping stone si mama. Hindi ATM si mama para gamitin mo sa mga kalokohan mo. Kung hindi mo kayang magtrabaho para sa gusto mo, huwag mong ipilit sa iba. Yan ang sinabi ko sa makapal kong sister-in-law. Sa sobrang kapal ng sister-in-law ko, nagpabili pa talaga siya ng bahay kay mama. Hi Pocoyo Confessions, tawagin niyo na lang akong Jason, 37 years old at taga Batangas. Hindi ako mahilig mag-post o maglabas ng sama ng loob online, pero ngayon sobra na. Hindi ko na kayang tiisin at baka sumabog na lang bigla yung inis ko. At ang dahilan, ang sister-in-law kong makapal ang muka, walang modo at sobrang demanding na kala mo siya ang reyna ng mundo. Simula nang ikasal siya sa kuya ko, ramdam na namin ang pamilya na iba ang timpla ng ugali niya. Hindi siya yung tipong makikihalubilo o makikipagbanding o makikisama. Palaging may ilalim na tingin sa amin yung parang mas mataas siya na kesyo hindi raw kami ka-level ng lifestyle niya. Ewan ko kung saan niya pinulot yung luxury lifestyle na pinagmamalaki niya. Sa totoo lang, si kuya ko lang naman ang nagpapakahirap magtrabaho para masustain yun. Kung hindi lang dahil sa pagmamahal ni kuya, matagal na sigurong bumagsak ang pagsasama nila. Kasi obvious na si sister-in-law, puro gastos, puro luho, at walang ibang iniisip kundi sarili niya. Kahit sa mga family gatherings, ramdam mong wala siyang pakialam. Hindi siya sumasama. O kung sumama man, halos walang effort makipag-usap. Basta tipong I'm here because I have to ang vibes niya. Pero eto na, ang pinakabwisit na nangyari kamakailan lang. Bumalik si mama dito sa Batangas para makasama ulit kami. Syempre, matagal na naming hinihintay yon kasi gusto rin naming bumawi ng oras sa kanya. At dahil madalas nakakasama ni mama, biglang nagbago ng ihip ang sister-in-law ko. Kunwari sweet, kunwari concern, kunwari close kay mama. Plastic na plastic. Hanggang isang araw, bigla niyang binulaga si mama ng sobrang laking kalokohan. Sabi raw niya, baka pwedeng bumili si mama ng bahay sa isang subdivision sa Tagaytay. Pero gagamitin lang daw pangalan ni mama, tapos sila na ng kuya ko ang titira at magbabayad daw ng upa. Visit talaga no? Una, ano siya, hilo? 41 pa lang si mama at bawal nga sa subdivision rules dahil pang 55 plus and above lang yun. Pangalawa, sobrang kapal ng mukha na ipilit kay mama na bumili ng bahay gayong alam niyang hindi iyon kaya ni mama. At pangatlo, sino siya para utusan si mama na gamitin ang pangalan niya sa ganong kalokohan? Grabe, ibang level ng entitlement. Buti na lang matapang si mama. Hindi siya nagpaloko. Diretsyong sinabi niya na hindi pwede at wala siyang planong gawin ng gusto ni sister-in-law. Doon biglang nagbago ang ihip. Nagtampo. Dedma, hindi na kinakausap si mama. Alam mo yung tipong kapag hindi nasunod, magtatampong parang bata. Ganon siya. Simula noon, hindi na siya sumasama sa mga family events. Si kuya na lang ang pumupunta mag-isa. At ramdam ko, mabigat na rin ang dinadala ni kuya. Kita sa mukha niya yung pagod, hindi lang dahil sa trabaho, kundi pati sa ugali ng asawa niya. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano pa ang kinakapitan ni kuya para manatili. Ako naman, sa sobrang inis ko, hindi ko na kinaya, kaya minsan hinarap ko na talaga si sister-in-law. Hindi ako yung tipo ng mahilig makisawsaw sa gulo ng mag-asawa. Pero grabe, may hangganan ang lahat. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong magkabahay, mag-ipon ka. Huwag mong gawing stepping stone si mama. Hindi ATM si mama para gamitin mo sa mga kalokohan mo. Kung hindi mo kayang magtrabaho para sa gusto mo, huwag mong ipilit sa iba. Tahimik lang siya, hindi nakasagot. Kita sa mukha niya yung pagkairita, pero halata ring tinamaan. Ano ngayon? Wala akong pakialam kung magtampo siya o mainis. Ang importante, nailabas ko ang totoo at nasabi ko ang dapat sabihin. Sa totoo lang, gusto ko nang matauhan si kuya. Hindi ko sinasabi para masira ang pamilya nila. Pero kung lagi na lang ganito, ewan ko na lang kung saan sila pupulutin. Kasi habang tumatagal, parang binabaon lang ni sister-in-law si kuya sa lalong bigat at kahihiyan. Kaya ito ako, naglalabas ng visit dito. Para sa lahat ng sister-in-law na kagaya niya, matuto kayong mahiya. Hindi porke asawa kayo ng kapatid namin, may karapatan na kayong magdemand kung ano-ano. Respeto lang sana. Kung hindi nyo kayang mag-ipon, huwag nyong idaan sa kalokohan. At huwag nyong gamitin ang mga magulang namin para sa mga pangarap nyong wala kayong kayang abutin. At sa totoo lang, kung darating ang araw na iwanan na siya ni kuya, siguro doon lang siya matututo. Sana nga dumating na yon kasi ang visit niya sagad na sagad.